Christ our wisdom, we are humbled when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from our anxious thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God and we are not. Christ our wisdom, be our gladness when we fail to understand. You ordain all joy and sadness to fulfill your perfect plan. Help us though you rule with power over every raging flood. In our most uncertain hour, you are God and we are loved. Christ our wisdom, we will follow, though the way ahead is veiled. As we journey through the shadows, grant us faith where sight has failed. Help us cling to your commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God and we are yours. Christ our wisdom, we adore you for the beauty of the cross. Once in foolishness we scorned you, but your blood has ransomed us. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever praised. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever praised. Amen. Muli, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay second quarter na po tayo ng taon. Parang kaki-Christmas fellowship lang po natin ay nakakalahati na po agad tayo ng taon. Hindi ko lang po alam. Baka dahil sa ako'y nagkakaedad lang, kaya bumibilis yung panahon. No? Pero sa kabataan, hindi ko alam kung mabagal sa inyo o ganun din nararanasan nyo na nararanasan ko ngayon na napakabilis na oras, napakabilis ng panahon. At ngayon po, tayo po muli ay tumayo para po sa pagbabasa po ng ating pong Confession of Faith. Basahin po natin ito sabay-sabay at lagi po natin itong i-recite every time na magkakaroon po tayo ng gawain na kagaya po nito. Basahin po natin ito ng sabay-sabay para i-declare po yung ating pong mga pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven
and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation, and Christian living. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa pagkakabasa po ng ating pong Confession of Faith. At ngayon po, dumako po tayo sa pagpapahayag po ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Yung binasa po natin ang Confession of Faith ay yung po na naglalarawan ng ating pong mga pananampalataya. Kung ano po yung sinasampalatayahan nito pong iglesia ito, ay nakasaad po doon po sa binasa po natin o ni-recite po natin. Lahat po yan ay yung mga major doctrines ng ating pong pinanampalatayahan. Kung ninanamnam po natin o binabasa natin ang taimtim ito pong Confession of Faith po natin, diyan na po nakasaad lahat. No? Yung lahat po ng major doctrines na meron po tayo ngayon. At isa po sa ating pong pagninilayan po sa oras po na ito, ay isa po doon sa Statement of Faith po natin or sa Confession of Faith po natin. Ito po yung patungkol po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Paano niyo po ba pinapahalagahan yung mga cellphone po ninyo? Pakitaas nga yung mga kapatid ko na may mga cellphone. Pakitaas may kamay lang. Lahat may cellphone. Ako may cellphone din. No? Pakitaas. No? Paano niyo po binavalue yan? Paano niyo pinapahalagahan yung cellphone na yan? Napakahalaga, no? Valuable yan kasi lahat po ng transaction natin ngayon ay nasa cellphone na. Lahat ng mga meetings and appointments natin nasa cellphone na. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin nasa cellphone na. O lahat po ng lahat po ng mga pangangailangan natin, maliban lamang sa pagkain, ay nasa cellphone na po. Kaya ganun po natin siya binavalue. Lalong-lalo na kapag merong mga nagte-text sa atin, di ba? May mga nagpa-private message na napaka-importante sa atin. Baka yun ay tawag na para sa isang trabaho, yun ay tawag na para sa emergency, o sa iba pang mga bagay. Binabasa natin yung mga text niyan. Talagang kapag may nag-message sa atin, hindi pwedeng hindi natin babasahin. Tama po ba? Pag may nag-message sa inyo, hindi ba pwede niyo bubuksan yung text messages or messenger para basahin? Di ba tinitignan natin kasi baka may ito ay emergency. Baka ito ay interview na for exam ba yan? O interview na para sa bagong trabaho. Napaka-importante po, no? At binavalue po talaga natin, pinapahalagahan po natin yung mga cellphone po natin. Pero yung Biblia na hawak po natin, kung ang cellphone natin ay may text at may tawag, may nagte-text at may tumatawag, sa Biblia po na hawak po natin, meron din pong nagte-text at may tumatawag din po ng ating Panginoong Diyos. Kung binavalue po natin o pinahalagahan po natin ng labis-lab sa mga cellphone po natin, how about yung mga Biblia na meron po tayo ngayon? Ito ba ay pinapahalagahan po ba natin? O yung Biblia natin ay nasa sulok ka ng bahay at pag hinawakan mo yung harapan, pwede mo na isulat yung pangalan mo sa kapal ng alikabok. Yung text messages ba ng Biblia ay tinitreat din ba natin na ganun ka-importante kagaya ng pag-treat natin sa mga text natin sa cellphone? O yung kapanawagan ng ating Panginoon Diyos sa Biblia na nagmumula sa Biblia, ay ganun din po ba natin pinapahalagahan? Kagaya ng pagpapahalaga natin sa mga calls po natin sa cellphone. So, paano po niyo po ba pinapahalagahan yung Biblia na meron po tayo ngayon?
Paano siya tinitignan? Huwag natin tinitignan. Kasi sabi nga ng iba, mabuti pang yung cellphone, di ba? Pag may nag-text, basa agad, tingin agad. Samantalang yung text doon ng Biblia, hindi mo lang matignan, hindi mo lang mabasa, hindi mo lang makita. Yung tumatawag, alam na alam natin kapag kami tumatawag sa cellphone natin. Sinasagot agad natin. No? Samantalang yung Biblia, tumatawag si Lord sa atin. Hindi mo lang natin mapansin, hindi mo lang natin makita na may tumatawag sa atin. Ngayon po, no, ito po isa pong pag-aaral po at patungkol po no, dito po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay meron pong pamagat po to, no? Mamaya na po yung pamagat siguro kasi medyo, pati ako nabubulol din po sa title. No? Makibukas muna po tayo sa 2 Timothy. Ito po yung karugtong lamang po ito no, ng ating pong church anniversary. Noong last Sunday po, karugtong po ito. 2 Timothy chapter 3. Verse 16 hanggang 17. No? Ito po yung karugtong po nung nakaraan po nating church anniversary. At sa mga hindi po nakadalo nung nakaraan church anniversary, ito po yung karugtong. Sayang, hindi po napakinggan yung mensahe po nung nakaraan church anniversary. 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17 po. Pwede po ba tayong tumayo lahat para po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Lahat po ay basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. No, tayo pa sa mandaling manalangin. We praise and we thank you, Father God, sa oras na ito, sa binigay mo sa aming isang pribilehyo na kami nga ay magsama-sama sa isang layunin, na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita at maibigay nga sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na ito. Sa iyo ko patuloy na itinataas at patuloy pinagkakatiwala ang salita mo na aming mapagninilayan sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, maintindihan namin ang talatang nabasa namin sa oras na ito. At sa ganun, Panginoon, ito ay maisa pamuhay namin. Magamit itong salita mo upang kami patuloy na lumago sa pananampalataya. At magkaroon kami ng mas malalim na kaalaman patungkol sa iyong mga salita. Sa iyo ko pinagkakatiwala, itinataas ang oras na ito, ang salita mo na aming pag-aaralan. Nawa ito ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo mong bawat isa. No, ito po nga ating po nga pag-nilayan ay meron po itong pamagat na pwede mo pakibasa? Pwede. Theopneustos. Medyo silent P ng konti, no? Theopneustos, no? Yun po yung Greek word po niya, sa taas po yung Greek word po niya, Theopneustos, na ibig sabihin po ay God breath o kinasihan ng Diyos. No? Ito nga, binasa po natin talata, yung sa first passage po, yung po yung tinatawag po niya Theopneustos, yung sabi po dito na all scripture is God breath. The scripture is inspired na tinatawag. In fact, yung Theopneustos po ay hindi mo siya makikita anywhere else in the Bible. Once lamang po siya binanggit, no? Diyan po binanggit po ni Apostle Paul. At diyan nyo lang po siya makikita, yung Theopneustos na binabanggit po diyan. Iba po yung sa Genesis, doon po sa ginamit po ng ating Panginoong Diyos, no? Ng God the Father, po saan hiningahan niya si Adan at siya ay nagkaroon ng buhay. Iba pong Greek term po doon. But this one is Theopneustos, is God breath. Dito lang po siya makikita. Once lamang po siya ginamit dito po sa buong Biblia po na hawak po natin. At ito po yung ating po pag-nilayan sa oras po na ito. Ano ba yung sinasabi po ng mga passages? Ano ba yung sinasabi po ng
Biblia, ang mensahe po na salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang salita. At hindi na po magpapaligoy-ligoy, no? Kaya nasabi ko nga kung paano natin binavalue yung ating mga cellphone, nawa ito ay ganun din yung pag-value po natin sa Biblia na meron po tayo, because the Bible is the Word of God. Naniniwala po ba kayo na ang Biblia, ito ay salita ng Diyos? No? Hindi po ito naglalaman-laman ng salita ng Diyos, kundi ito mismo ay salita ng ating Panginoong Diyos. Yung buong Biblia po na hawak po natin, hindi po ito by book lamang, kundi yung buong Biblia na hawak po natin, ito po yung purely the Word of God. Pero kung hindi po kayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo magkakasundo sa oras po na ito. No? Hindi po tayo magtutugma, no? Hindi po tayo magpapakita sa oras po ito, no? At sa mga naniniwala po na ang Biblia ay salita ng ating Panginoong Diyos, no? Makinig po tayo at patuloy po natin pag-aaralan, pagdalinilayan, ano ba yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa kanyang mga salita. Una po, sinasabi po rito, all Scripture is God-breathed. No? The Scripture is inspired. No? The Scripture is inspired. Ito ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos, hiningahan niya. No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hiningahan niya. Kapag sinabing hiningahan, ito ay kagaya kung ginawa niya kay Adan during Genesis time, na binigyan ng buhay. Kaya yung Biblia na hawak po natin, yan po ay buhay. Hindi po yan patay. Yan po ay buhay na salita po na galing po mismo sa ating Panginoong Diyos. And it is sufficient. Ito po ay sapat sa lahat po ng antas po ng ating pamumuhay, lalo-lalo po sa ating mga spiritual na buhay. Lahat po ng binabanggit po sa kasulatan, lahat po ng po sa Biblia, yan po ay patungkol po sa atin, no? Lalo-lalo po sa ating kaligtasan. Lahat po ng aspeto ng buhay ay tinatalakay po dyan. Lahat po ng aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain ay nakadetalye po sa mismong salita po ng ating Panginoon. Yung Biblia na hawak po natin. Hindi na po nag-uusap sa oras po na ito ang ating Panginoon Diyos. Verbally, Hindi na rin po siya nagsasalita sa panahon po natin. Kagaya ng panahon po ng mga alagad, kagaya ng panahon ng mga prophet. Directly mismo si Yahweh nakikipag-usap sa kanyang mga propeta, pero sa panahon po natin ngayon, dahil ang Biblia ay kumpleto ng Biblia na hawak po natin, kaya dito na po nangungusap ang ating Panginoong Diyos. Kung meron man siyang gustong sabihin sa bawat sa po sa atin, dito po siya nangungusap sa salita po sa mismo salita niya. Ito po ang Biblia na hawak po natin. Kaya napaka-imposible po sa isang Kristiyano, nasabi tayong mga Kristiyano, pero hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Paano natin nakakausap si Lord? Paano tayo nakakapag-usap sa ating Diyos na buhay? Kung hindi naman tayo nagbabasa, hindi natin binubuklat ang ating mga Biblia. Although nananalangin tayo, pero hindi naman tayo nag-aaral, hindi natin binubuksan ang mga Biblia na hawak natin. Paano tayo nakakapag-usap? Paano na ibibigay ni Lord ang kanyang mga dealings sa atin? Yung kanyang mga commandments sa atin, kung hindi naman natin binabasa yung kanyang mga salita. Kung hindi naman natin binabasa ang kanyang mga alituntunin. No? Ito ay sapat po, no? Para po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo po yung ating mga spiritual na buhay. No? The word inspiration simply means God-breath. Kaya po ito'y kinasihan, hiningahan ng ating Panginoong Diyos. Ito ay sapat-sapat para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na hindi lamang po sa tinapay tayo nabubuhay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamagitan, sa bawat salita na namumutawi o lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung salita po ng ating Panginoon Diyos ay sapat po, no?
Sapat po para po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And the source, bakit ba ito ay sabihin nga inspired? Bakit ba ito ay sapat? Dahil sa kanyang pinagmulan. Saan ba nagmula itong sabihin nga scripture? Saan po ba nagmula itong mga kasulatan na ito? Yan sinasabi po rito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Sa Kanya mismo nagmula ito mga bagay na ito. Siya ang may akda. Sa Kanya nagmula. Hindi lamang ito basta ginawa ng tao, isinulat ng tao, kundi sa pamamagitan po ng sabihin nga kinasihan ng Santong Espiritu, yung mga writer na sumulat po ng banal na kasulatan. Kaya yung mga Biblia na hawak po natin, ito po ay sabihin po natin, nagpasalin na translation na hanggang sa nakarating po sa panahon po natin ngayon. But the original autograph, that the inspired word of God. Kaya yung source at yung pinagmulan po ito ay sa ating Panginoong Diyos mismo, sa Kanya mismo. Hindi ito yung mga kaisipan lamang ng tao. Hindi ito sa kaisipan lamang ni na Apostle Paul, ni na Apostle James, John, Peter, at iba pang mga writers, sina King David, Moses, Job. Hindi po sa kanilang mga kaisipan po ito na nagawa o na-create kundi sa pamamagitan ng karunungan at katalinuhan po ng ating mga Santong Espiritu. Maging po sa stroke ng writing ng mga writer, sila po ay kinasihan ng Santong Espiritu. Kahit nga po din tuldok, kahit yung mga koma po niyan, lahat po ng detalye sa banal na kasulatan, yan po ay nakaadya po yan sa karunungan po ng ating Panginoong Diyos. Nakabase po yan sa karunungan po ng ating Panginoon, hindi po sa karunungan ng mga tao. Kaya lahat po ng kasulatan ay, sabihin nga, kinasihan po ng Santong Espiritu na mismong author ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya wala po tayong may pagmamalaki, wala po tayong may pagyayabang na o pwedeng sabihin nga pulaan. Isa sa mga confession of faith po natin, isa sa mga creed po natin, that the Word of God is authoritative, without error, infallible. Wala po siyang mali. Hindi po siya nagkakamali. Dahil ito ay salita po ng ating Panginoon. Ito yung kanyang salita mismo, kaya hindi po ito pwedeng magkamali. Kaya nga ito po yung gamit po natin. When it comes to faith and practices, ang pinaka-sole authority po natin, yung Biblia na hawak po natin. Wala na pong iba. Hindi po yung mga ibang mga theological books. Hindi po yung mga iba po mga inspirational books. Kundi mismong Bible, mismong Biblia, yung salita natin Panginoon Diyos, ang ating po nga pinaka-sole authority when it comes to our faith and practices. Kaya kung tayo ay sumasablay, lumilihis sa salita po ng ating Panginoong Diyos, may problema na po tayo niyan. Hindi na po tayo sumusunod doon po sa ipinag-uutos o pinagagawa po ng Biblia. Sabi nga po sa Isaiah chapter 55 verse 11, makibukas lang po tayo sinasabi po diyan. Isaiah 55 verse 11. Basahin ko po, sabi po rito. Sabi po ni Yahweh, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Kaya nga, yung salita po ng ating Panginoon Diyos, yung kasulatan na ibinigay po sa atin, na every time ito ay mapapakinggan po natin. Sabi po yan, hindi daw ito babalik sa ating Panginoon Diyos na walang kabuluhan. Kundi gagampanin nito yung kanyang layunin na magligtas po, no? sa magligtas sa mga tao. Dahil sa kanya mismo galing itong mga salita nito. Dahil sa ating Panginoon Diyos mismo, nagmula itong salita ng ating Panginoon Diyos. And God's Word shows us what is right. Ito ay nagpapakita, yung salita po ng ating Panginoong Diyos, no, nagpapakita po ito kung ano ang dapat natin gawin. Ano ba yung tamang dapat natin gawin?
The scripture is inspired. Ito ay kinasiyahan, hiningan po ito ng ating Panginoon. Kaya minsan may nagtatanong, ano bang mas importante? Yung inhale o yung exhale? Sa inyo, ano mas importante? Inhale, in. Exhale. Ano mas importante? Inhale, exhale. Actually, parehas po, no? Wala pong mas importante sa kanya. Parehas po importante. Kasi hindi mo pwedeng inhale ka lang. Hindi ka na mag-exhale. Parehas po yan, importante. Kaya ganun din po, no, yung sabihin nga, no, kinasiyan po natin, Panginoong Diyos, itong Biblia, itong kanya pong salita, ito ay kanyang hiningahan. Yung hiningahan po ito ay meron pong buhay na tinatawag. Kaya itong Biblia na hawak po natin, ito po ay buhay. Ito ay tumatagos, no, sa kasukasuhan po natin, sa kaibuturan ng ating mga puso, sa ating mga kalamnan, ito ay tumatagos na parang tila baga siya ay magkabilay talim na sumusugat, no, sa ating mga puso, sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa. And God's word shows us what is right. Hindi lamang po ito sinasabi natin, no, na yung text ng Biblia na meron po tayo, hindi lamang po siya inspired na tinatawag. Hindi po inspired by the Holy Spirit. Kasi sabi kayo na ito ay buhay, no, buhay na salita ng ating Panginoon. Saka every time na ito po ay binabasa natin, inaaral po natin, nangungusap po ang ating Panginoong Diyos dito po sa kanyang salita, at ito ay nagkakaroon po ng buhay, no, sa atin. Naging buhay po ito, no, habang ito ay ating binabasa o pinag-aaralan. Para po ano po yan, no? Para po isang estudyante na tinuturuan po tayo. Every time na nagbabasa tayo, inaaral po natin yung Biblia. Marami tayong mga insights, marami tayong mga kaalaman. O minsan tayo nare-review sa salita natin, Panginoon Diyos. Marami tayong natutunan sa kanyang mga salita dahil ito ay buhay, no, na salita po ng ating Panginoon, and brings about changes in the life of the believers. Hindi ito basta binabasa po natin, o nakikita natin, o inaaral natin. Bagpala ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Dahil nga buhay ang salita ng ating Panginoong Diyos, ito ay merong epekto po, no, sa ating buhay. Nagbibigay po ito ng pagbabago sa ating mga buhay. Makibukas nga po tayo sa 2 Peter chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 19 to 21. Sabi po dito, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in the dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, ito sa verse 20, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. 21, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. The Scripture is inspired by God. Hindi lamang ito basta isinulat ng mga propeta, ng mga manunulat, kundi ito ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Yung banal na Espiritu mismo ang sole author po nitong Scripture, itong banal na kasulatan po na meron po tayo sa ngayon. Kaya kung paano po natin binavalue, yung ating mga cellphone, binavalue po natin ang ibang mga bagay, nawa ay ganun po natin binavalue yung kasulatan, yung banal na salita po ng ating Panginoon o yung Biblia, dahil ito'y naglalaman, o hindi, ito'y mismong salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po siya naglalaman. Ito mismo yung salita ng ating Panginoon Diyos. Ito yung pinaka-love letter niya sa atin. Love letter from God. Love letter from heaven. Ito nga, kanyang salita na magagamit natin, no, sa maraming mga bagay. At hindi lang po yan. Pangalawa,
Sabi po sa 16b, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Doon muna po tayo. Sa Tagalog, sabi po rito, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. The scripture is useful. Kapaki-pakinabang. Kung gaano kapaki-pakinabang mga cellphone po natin, mas kapaki-pakinabang daw po ito nga salita po ng ating Panginoon Diyos. Ito yung kanyang mga salita mismo. And it is useful for, saan daw po ito? Ano po yung kanyang purpose? It is useful for, una po, for teaching. For teaching. Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. For teaching. Pagtuturo, sabi pagtuturo ng katotohanan. Bakit pagtuturo ng katotohanan? Nagtuturo ng katotohanan yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Kasi sa panahon po talaga natin ngayon, at sa panahon po nila, napakaraming mga scammer, napakaraming mga false teacher, napakaraming false prophet po. Paano po yun paano po yung matutuligsa? Paano po yung masusolusyonan? Sa pamagitan po ng pagtuturo ng katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Paano po natin malalaman yung katotohanan? Paano natin malalaman yung mali sa katotohanan? Paano natin malalaman ng taong ito ay scammer? Paano natin malalaman ng taong ito ay manloloko? Dapat alam po natin kung anong katotohanan. Kailangan po natin malaman, aralin kung anong katotohanan para po ma-distinguish po natin kung ano yung mali sa totoo. Yung tama sa mali. Yung black sa white. Ma-identify po natin. Hindi po natin ma-identify ang mali kung hindi po natin alam ang katotohanan. Kasi sabi po dito ng banal na kasulatan, kapag-pakinabang itong salita po ng ating Panginoong Diyos sa pagtuturo ng katotohanan, for teaching, for godliness. Sa panahon po natin ngayon na mas prone po tayo sa pagkakamali. Kasi naglipanan na po sa social media. Ang lahat ng mga maling katuruan, easy access na po tayo ngayon. Samantalang noon, unless punta ka sa bahay, may magdoktrina sa iyo, unless umattend ka sa mga crusade, umattend ka sa mga gawain, o turuan ng isang tao, doon lang po tayo pwedeng makapakinig na hindi tamang doktrina. Pero sa panahon po natin ngayon, easy access na po tayo. Isang click lamang po sa cellphone. O isang click lang po sa mga computers po ninyo. Pwede na po mag-pop up ang lahat po ng mga doktrina na meron sa internet. Kaya mag-iingat po tayo. Nawa, alam po natin kung anong katotohanan ng salita po ng ating Panginoon Diyos para ma-distinguish po natin kung anong mga false teaching, false doctrine na lagana po sa panahon po natin ngayon. Isa po sa layunin po na ibinigay po itong banal na kasulatan. Paano daw po? Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Di lamang po daw yan, for rebuking. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Sa pagtutuwid sa likong gawain. For rebuking. Ibig sabihin kung merong itinutuwid, merong nagkakamali, o merong nagkakasala, o merong tinatawag na hindi gumagawa ng maganda. Ito ay intended sa mga Kristiyano. Hindi po ito para sa mga unbelievers. Ito po ay para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin po, maging mga Kristiyano ay
nagkakamali o nagkakasala din. Kaya sinasabi dito, sa pagsaway sa kamalian. Kaya kung tayo po ay nakakagawa ng hindi maganda, kung tayo po ay lumilis na po doon sa ipinag-uutos ng Biblia, medyo parang nadidiskaril na po tayo, imbis na diretso yung lakad natin, ay kumakanan o kumakaliwa tayo. Para tayong lasing. Kailangan tayong i-review. Kailangan daw tayong i-review ng salita po ng ating Panginoon. Kailangan tayong sawayin sa mga maling ginagawa po natin. Kaya every time na tayo po ay mare-review, every time na tayo po ay sinasaway ng mga kapatiran, huwag po tayong magagalit. Kasi sinasabi naman po talaga ng salita po ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang salita mismo ang magsasaway sa atin sa mga maling ginagawa po natin. Hindi po tayo sinasaway ng banal na kasulatan dahil magandang ginagawa natin. No? Sinasaway tayo dahil hindi po magandang ginagawa po natin. Dahil tayo ay naglalakad na sa kasalanan, kaya po tayo ay sinasaway ng banal na kasulatan. Paano tayo sasawayin ng banal na kasulatan? Sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamagitan po ng bawat sa po sa atin. At kung nakikita po natin na isang kapatiran ay namumuhay na sa kasalanan, ano pang dapat mong gawin? Pasawayin. I-correct. I-correct. Rebuke. Sawayin sa mga maling gawain. Kaya magpasalamat po tayo kung tayo po ay sinasaway sa mga mali po natin ginagawa. Ibig sabihin, may concern po yung kapatiran na yun. Ibig sabihin po, mahal po tayo ng kapatiran na yun. Ibig sabihin ay gusto tayong maisaayos ang kapatiran na yun. At ayaw nila tayong mapariwara, ayaw nila tayong mapahamak. O magpatuloy doon sa sinasabi natin mga kasalan o mga maling ginagawa po natin. Kapakinabang sa pagsaway sa kamalian. Ang nagiging sole authority po natin sa pagsaway, yung salita po mismo ng ating Panginoon. Yung Biblia na hawak po natin, ito yung pinaka-sole authority. Kagaya, when it comes to faith and practices, ang sole authority ay yung Biblia. Hindi dahil sa opinion ko, opinion ng bawat isa, hindi po. Kung ano sinasabi po ng Biblia, patungkol po doon sa mga maling ginagawa po natin. Yun po ang magsasabi, yung final authority, yung Biblia po na hawak po natin. Sa pagtutuwid sa likong gawain, iba pa po yung pagsaway sa kamalian at sa pagtutuwid sa likong gawain, correcting. Yung mga nagkakamaling mga tao, nagkakamali. Take note, ito po ay intended for believers. Hindi po ito para sa mga unbeliever. Ibig sabihin, yung mga tao sabihin may mga hindi rin maayos na gawain, magagamit ang Biblia para siya ay i-correct, ituwid. Iba pa po yung pagsaway sa pagtutuwid. Ito po, itinutuwid po tayo sa mga mali po nating ginagawa. Kaya magpasalamat pa rin po tayo kung tayo ay itinutuwid. Dahil ang itinutuwid po ay yung tunay po na anak. Ang dinidisiplina po ay mga tunay na anak. At hindi po dinidisiplina yung mga hindi tunay na anak. Kaya magpasalamat po tayo dahil kung tayo man ay nadidisiplina ating mga magulang, kasi mahal po tayo. Kung tayo napapalo, kung tayo ay grounded, o binibigyan tayo ng mga punishment na ating mga magulang, magpasalamat tayo kasi mahal tayo ng ating mga magulang. Kasi sabi ko, parang yung kabataan ko, parang mas maganda yung disiplina ng kabataan. Nung sabihin natin yung aking elementary days, no? Naranasan ko lahat ng palo ng teacher namin. Mapaganyan ng palo, stick po stick 'yon. Mapaganyan ng palo, mapaganyan, patilya. Hindi alam 'yan, no? Patilya. Yung gaganyan yung patilya mo pagka mga pasaway na kabataan na kagaya ko, talagang patilya mo, bibitbitin ka sa patilya. Masakit po 'yan sa patilya. At sa mga babae, ano po yan, kinukurot po tayo sa singit yan. Kaya sa mga magulang natin,
Kurutin kita sa singit niyan eh. Totoo po talaga yan. Noon, kinukurot talaga po sa singit. At naranasan ko din po na, sorry for the word, hubuan. No? Iba po yung short. Ganun kami dinidisiplina ng mga teachers po namin noon. Walang estudyante siguro sa panahon ko na hindi po talaga dumaan sa disiplina ng mga teacher. Napaluhod sa munggo. Opo, legal po yan noon. Pero ngayon, gawin mo yan. Ewan ko lang. Baka sa barangay tayo makita niya. No? Ganun po yung disiplina po before. Kaya yung mga bata, isang tingin pala ng mga magulang, isang sit-sit pa lang. Diba? Talagang nanginginig na sa takot para makauwi lang yung bata. Uwi na yan. Pagka pasaway, isang tingin lang ng magulang, tigil na yan. For correcting, no? Yun po yung sinasabi nga, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, training in righteousness. Ito nga, Biblia po pala na hawak natin, salita po na ating Panginoon, ito ay nagtuturo pala sa atin. O nagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung hindi pala tayo sinasanay sa matuwid na pamumuhay, anong pamumuhay kaya meron tayo? Kaya pala maraming mga pasaway ngayon. Kasi hindi tayo dumadaan sa tinatawag na pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Tayo nagsasanay sa makasalanang pamumuhay sa panahon po natin ngayon. Pero yung Biblia, yung salita po natin, Panginoon, siya ay nagsasabi po na nagbibigay po ng paalala. Yung salita mismo ng ating Panginoon Diyos ay magagamit po natin para po tayo sanayin. Sanayin sa matuwid na pamumuhay. Kasama na po dyan yung disiplina po sa sarili. Sa panahon namin, ang taglay noon, sa ikauunlad ng bayan. Anong karuktong? Disiplina ang kailangan. Sa panahon natin ngayon, walang disiplina. Kasama po yan sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. The training in righteousness, right doing. Yung mga tamang pamamaraan sa pamumuhay. Yung may kabanalan na pamumuhay. Kasama po yan sa sinasabi po natin nga layunin po ng banal na kasulatan na iparating po sa bawat po sa atin. Pakinabang ang pagsasanay o sanahin tayo para sa matuwid po na pamumuhay. Anong pamumuhay po ba meron tayo? Matuwid, liko, ano pa? Baluktot. Sabi po dito, ito ay isang magagamit sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. I'm sure kapag tayo po ay nasanay, tayo na-train sa matuwid na pamumuhay, wala siguro magiging problema ang lugar natin. Wala siguro magiging problema ang barangay natin. Wala siguro magiging problema ang community natin. Kung lahat pala ay masasanay sa matuwid na pamumuhay, mas madaling uunlad ang bayan. Mas madaling uunlad ang komunidad. Mas lalong magagalak po ang ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay namumuhay ng may tinatawag na kabanalan. The scripture is useful. Ito po ay magagamit po natin. Kung sinasabi po ng banal na kasulatan, ito ay magkapakipakinabang, bakit ang mga ibang tao ay hindi ito, tinitake for granted lang ito? Ipinagsasawalang bahala lamang ang salita po ng ating Panginoong Diyos ko, ito pala ay kapakipakinabang. Bakit kaya, no? Bakit sinasantabi lamang po yung salita po ng ating Panginoon. Sinasantabi lang po yung Biblia na meron po tayo. Samantalang ito pala ay kapakipakinabang. The scripture is useful. And God's word shows us how to get right with God. The scriptures or God's word shows us how to get right with God. Kung paano ito magiging tama sa harapan po, paningin po ng ating Panginoong Diyos. Ito ay
ginagamit natin. Nagagamit po natin itong banal na kasulatan. No? Huwag po natin itago. No? Hindi, basahin po natin, aralin po natin, at isapamuhay po natin ang salita po ng ating Panginoon Diyos. Kung sinasabi po natin, ito ay pakinabang. Ito po yung manual po natin, ang manual for life. At pangatlo, sabi po sa verse 17, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. The scripture is equipping. No? The scripture is equipping. No? Ito yung nag-equip po sa atin. No? Nagpapalago po sa atin. Yung mga nagtitake po ng mga board exam, bago po sila makapag-board exam ay sabihin napakadaming mga equipping po ang kailang ginagawa. Nandiyan yung say mag-review, ang gilapin ay kailang mga old notes o mga old books, re-review nila yun. Iba umaattend pa sa mga review center para ma-equip sila. Para pagdating ng oras ng board exam, sila ay makapasa. Hindi man makapasa, pero meron silang chance na makapasa. Yun po yung mga nagagawa po ng mga books. Nagagawa ng iba pang mga libro. Pero ito po nga, banal na kasulatan, yung scripture na hawak po natin, ito mismong Biblia na hawak po natin, salita po natin, ito ay nagpapalago po sa atin. Nagpapayaman po sa atin, hindi po sa pinansyal, hindi po sa material. Kundi nagpapayaman sa atin sa spiritual po na buhay po natin. And it sanctifies. It sanctifies, sabi po ito, so that the man of God, ito upang ang lingkod ng Diyos, sino ito mga lingkod ng Diyos? Tayo po, bawat isa po sa atin. Yung bawat isa po sa atin na sumampalataya o mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po yung mga lingkod ng Diyos. At tayo ngay dumadaan sa tinatawag na sanctification. Dumadaan po tayo sa, sabi nga, training ng ating Panginoong Diyos. Yang ini-equip po tayo. Pinapagiging ganap po tayo ng ating Panginoong Diyos. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Maging ganap, maging ano po tayo, maging ready po tayo sa lahat ng pagkakataon. No? And readiness in serving God. Hindi lang po tayo dumaan sa sanctification, hindi. Meron tayong kahandaan sa paglingkod po sa ating Panginoong Diyos. At handa sa lahat ng mabubuting gawain. Readiness in serving the Lord. Gaano po ba tayo ka-ready no? Sa ating pagsaservisyo, sa ating paglingkod sa ating Panginoong Diyos? Kung sinasabi tayo mga sundalo ng ating Panginoon, ang sundalo po ay 24/7 po yan. Hindi po yan, lagi po yan active, lagi po yan handa. Kahit po off-duty po yan. Kapag sila tinawagan, at kapag may gera, lahat po ay ipapatawag. Wala akong magsasabi na hindi ako pwede. Naka-day off ako, naka-leave ako, hindi po. At sa atin, bilang mga sundalo po ng ating Panginoong Diyos, meron tayong kahandaan sa paglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayong kahandaan sa lahat ng mabubuting gawain na ibinigay sa ato, iniaatang sa atin bago pa manlalangin itong sanlibutan. Nung tayo po ay na-born again, nung tayo po ay sumampalataya at binigyan ng buhay na walang hanggan, pinakalooban ng buhay na walang hanggan, hindi po doon natatapos po yun. Tayo pong lahat na mananampalataya ay pinagkalooban ng kaligtasan. Nung tayo po ay naligtas, pero meron po tayong dapat gawin. Gumawa ng, sabi po diyan, para sa mabubuting gawain. May mga bagay tayo na dapat gawin before pa lamang tayo maligtas. Kaya yung tayo naligtas na, dapat natin gawin ang mga bagay na dapat natin gawin sa mga oras na ito. Ano po yun? Yung mabubuting gawain na sinasabi po ito. Handa sa lahat ng mabubuting gawain.
Isa na po yung pagtulong sa kapwa. Mabuti po yan. Yung ipanalangin mo ang bawat isa, mabuti pong gawain yan. Tulungan mo ang iyong kapwa, tulungan mo ang kapatira, tulungan mo ang mga unbeliever, tulungan mo ang bawat isa. Mabuting gawain po yan. Tumulong ka sa iglesia. Tumulong ka sa gawain, mabuting gawain po yan. Lahat ng mga bagay na ginagawa po natin para sa ating Panginoong Diyos, mabuting gawain po yan. At yan ay mga bagay na nakalaan po sa atin na dapat po nating gawin. Suportahan yung gawain, mabuting gawain po yan. Ibigay mo yung buhay mo para sa gawain, mabuting gawain po yan. Magpasakop ka sa nakakataas, mabuting gawain po yan. Magpasakop ka sa mga may otoridad, mabuting gawain po yan. Magpasakop ka sa gobyerno, mabuting gawain po yan. Ayun po yung mga bagay na dapat po nating gawin po na sinasabi po dito ng banal na kasulatan. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Readiness in serving the Lord. Ready to serve God. The question is, handa ba tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos? Handa ba tayong maglingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos? Kung handa tayong maglingkod o handa tayong magpagamit sa ating Panginoong Diyos, dapat maging available tayo sa gawain ng ating Panginoon. Paano natin nasabi na tayo ready sa gawain ni Lord? Hindi nga tayo available. Lagi tayo may mga lakad. Naiiwan natin yung gawain para sa ating Panginoon. Readiness in serving the Lord. Meron tayong kahandaan na maglingkod para sa ating Panginoon Diyos. And God's Word shows us when to get right in the sight of God. God's Word shows us when to get right in the sight of God. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos ang nagpapakita kung kailan tayo nagiging tama sa paningin ng ating Panginoon. Minsan tama tayo sa paningin natin. Tama yung tingin natin para sa mga kapatiran. The question is, tama ba yung tingin sa atin ng ating Panginoon? The scripture is equipping. Kaya mamaya po, meron tayong equipping. Meron tayong pag-aaral mamaya. Kaya tignan po natin kung paano natin bino-value, paano po natin pinapahalagaan yung salita po ng ating Panginoon Diyos. Tignan natin kung gaano kahalaga yung salita po ng ating Panginoon Diyos o yung pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kung paano natin binibigyan ng time yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kung paano natin binibigyan ng kahalagahan yung salita po ng ating Panginoon Diyos. Lalo na yung pag-aaral na napaka-importante po sa bawat isa po sa atin. Theopneustos. God, the scripture is inspired or God breathed. Scripture inspired and the scripture is useful and the scripture is equipping. Nawa yung salita po ng ating Panginoon sa Biblia na hawak po natin ay magkaroon po tayo ng mataas na pagtingin po dito po sa salita po ng ating Panginoon Diyos na nandito po sa banal na kasulatan ng hawak po natin. Nawa magkaroon tayo ng time sa pagbabasa, magkaroon tayo ng time para sa pag-aaral, magkaroon po tayo ng time to meditate the Word of God. At lalo na magkaroon po tayo ng time sa ating pananalangin at pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Sa ating po pagtatapos, we must value the Bible because of what it is. And if we truly value it, we will take the time to study and read it. Diyan natin makikita ang nais na ipagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng salita niya, sa pag-aaral ng kanyang salita,
at pagbibigay po natin ng sapat na oras upang makaniig po natin ang ating Panginoon Diyos sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Kung tinitreat po natin na mahalaga o importante ang Biblia, nawa maisapamuhay din po natin ang nilalaman ng Biblia. Kung ito ay kinasihan ng Santong Espiritu, nawa mas mag-eager po tayo na saliksikin ang laman ng Biblia. Saliksikin natin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos na mababasa po natin sa Biblia na hawak po natin. Tayo kung natin tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito. Dahil binigyan mo kami ng isang araw kung saan kami ay sama-samang nag-aaral, nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming kasulatan. Ang iyong mga salita na matatagpuan namin sa Biblia na hawak namin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy namin nagagamit. Hindi lamang ito, Panginoon, na nag-convict sa amin, bagkus ito ay may dakilang layunin sa bawat sa amin. Kung saan ang banal na kasulatan, yung salita, Panginoon, ang nagiging gabay namin sa aming paglalakad bilang isang tunay na Kristiyano. Nawa patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, patnubayan, lalong-lalo na sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maabot ang iyong pamantayan. Maunawaan namin, Panginoon, ang bawat talata na aming nababasa. Ipaunawa mo nga, Panginoon, upang ito nga ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na masunod anuman ang layunin mo sa buhay ng bawat isa. Siya namin patuloy tinataas, pinagkakatiwala ang mga bagay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na buhay ay nakakaalam ng lahat ng bagay. At siya namin patuloy na pinagkakatiwala ang aming buhay spiritual na patuloy kaming palaguin sa aming pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa presence ng bawat isa. Sa mga anak mo, Panginoon, na dinako mo dito. Lord, nawa, patuloy naming maabot, Panginoon, ano man ang mga ipinapagawa mo sa bawat sa amin. Matapat nga kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Matapat nga kami, Panginoon, na maibigay namin ang narapat na oras para sa iyo. Lalong-lalo na sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Sa iyo namin patuloy na itinataas, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, at patuloy mo ngang katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. Gabayan kami, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At may isa pamuhay nga, Panginoon, ang bawat salita mo na aming napag-aaralan. Mabago, Panginoon, ang dapat mabago sa buhay namin. Maitama ang mga bagay na dapat itama sa buhay namin. At may isa pamuhay nga nawa namin, Panginoon, ang bawat salita mo na aming napag-aaralan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. At yung pagpalain pa, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain pa, Panginoon, at ingatan ang bawat isa na patuloy na sumusunod sa iyong mga salita. We thank you, Lord. We thank you. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. By the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Amen.
a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing